Tumama ang malakas na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular sa Socsargen area, na nagdulot ng matinding takot sa mga taga doon. Tinukoy po ng PHIVOLCS ang sentro ng 7.8 magnitude na pagyanig sa Maasim, Sarangani. Pasado alas 7 po yan kaninang umaga, kung saan hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na nararanasan po ang malalakas na aftershock sa buong rehiyon. Tuloy naman na nadadagdagan ang bilang ng mga nasawi habang agad na nagsagawa ng assessment ang otoridad sa mga lugar na matinding naapektuhan ng paglindol. Report mula kay Vin Pascua. Binalot ng takot ang mga residente ng siyam na lalawigan, lalo na ang mga mag-aaral na nagbalik eskwela kaninang umaga. Ito ay matapos na yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao. Alas 7:37 ng umaga nang maramdaman ang tectonic in origin na lindol at natukoy ang sentro nito sa Maasim, Sarangani na may lalim na 0.33 kilometers. Iniulat naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na otomatiko silang nag-issue ng tsunami warning makaraan ang mahigit 1 metrong pagtaas ng tubig sa karagatan sa pagitan ng alas 7:37 at alas 9:37 ng umaga kanina. Agad na pinalikas din ang mga nakatira sa mga baybayin ng siyam na probinsya kabilang ang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato na pawang mga lugar kung saan nakataas ang tsunami warning. Ilang oras lang matapos ang malakas na pagyanig hanggang alas 12 ng tanghali kanina, iniulat ni Local Disaster Risk Reduction and Management Council at OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano na 8 katao na ang nasawi sa deadly quake na kinabibilangan ng 3 individual mula sa Davao Oriental, 3 sa General Santos City at 2 sa South Cotabato. Pero ang bilang ng mga nasawi hanggang kaninang hapon patuloy na nadaragdagan. Sa 82 aftershocks, una nang naitala ang 6.1 magnitude at 6.7 magnitude na pinakamalakas alas 8:55 ng umaga na tumama sa West Balut Island sa Sarangani. Viral sa social media ang pagguho ng kilalang fast food chain sa Gensan. Hoy! Alayawan! Hoy, Ninel! Ninel! Habang isang gusali mula sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang gumuho dahil pa rin sa malakas na lindol. Gayunman, nilinaw ni Schools Division Superintendent Lorenzo Mendoza na ang gusali ay hindi na ginagamit at idineklarang dilapidated simula noong 2019. Bumagsak naman ang bahagi ng tulay sa Barangay Lampari sa Banga sa South Cotabato. Sa kasagsagan din ng malakas na pagyanig, nabidyuhan rin ng ilang netizen ang naganap na landslide sa ilang bahagi ng Lake Holon sa South Cotabato kung saan matinding takot ang naramdaman ng mga residente sa paligid ng guho. 17 flights mula Maynila at Cebu patungong Gensan ang kinansela ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang 11 apektadong flights ay mula sa Cebu Pacific, 4 mula sa PAL Express at 2 mula sa Philippine Airlines. Tiniyak naman ng Department of Energy na tinatrabaho na nila na matiyak na hindi mapuputol ang supply ng kuryente at petroleum products sa mga apektadong lugar. Agad din kinasa ng DOE ang pagsisiyasat sa kanilang mga pasilidad sa Sarangani at kalapit lugar. Katuwang ng DOE ang iba't ibang electric cooperatives, distribution utilities at ibang oil industry stakeholders.
Then Pascua para sa mata ng Agila. Batatag, batapang, batapa.